Bago ang lahat, malaking development na kay Bolbol dahil nakikipag-engage na sa mga fans at na-interview na rin ni Apple David, kay Austin Reeves yan after ng game to ng San Miguel at TNT. Nakakapag-adjust na di umano sa physicality ng PBA itong si Bolbol at mukhang nasasanay na rin. Umpisa pa lang nakikipag-trash talk na sa mga player at siya din kasi yung main attraction ngayon sa PBA. 7-3 ba naman? Kung umiscore parang pang NBA 2K. Yung 4-point line pa ng PBA kapag ginamitan nyo ng angulo at mat, lalabas lang yun na parang 3-point line sa kanya. Kaya sabi ko dati, gamitin yung ikatlong paa. Parang si Giannis lang yan ginagamitan ng ikatlong paa. Kaya yung mula 3-point area hanggang sa may ring, halos 2.5 hakbang lang niya. May average si Bolbol na 39 points, 15 rebounds, 3 blocks at 2 assists per game. Sulit na sulit yung bayad. Baka pwede pang lalong sulitin. Ang isa pang high-profile player ng TNT or import si RHJ na naglalaro sa East Asia Super League bilang import ng Meralco. Kaya pala ang mahal ng kuryente ngayon. Parang si RHJ nagkaroon pa na Achilles tendon injury kaya hindi rin makakalaro sa PBA ngayong season at posibleng bumalik sa susunod na taon. Ang naging headline noong nakaraang taon, binayaran ng TNT ang buong taon ni RHJ para hindi maglaro sa ibang liga. Dahil nagkaroon ng no height limit, nakakuha naman ng another high profile player ang TNT at ito nga si Bolbol. Inacknowledge din ni Junmar na mabuti sa mga fans na naglalaro si Bolbol sa Pilipinas. Dati, kahit pa San Miguel yung naglalaro parang kukunti yung tao. Ngayon, dumadami na or kumakapal na dahil kay Bolbol. Ang lakas talagang kumuha ni Tito MVP ng import. Dati nga noong 2011 para mga superstar pa yung pinaglaro niya sa Araneta Ang next window pa ng FIBA, June 29 to July 7. Ito yung last window ng first round. Merong pang mga na-postpone na game. Ito yung mostly na mga teams na nasa Middle East. Ang second round naman, August 24 to September 1, 2026. Bago ang sumunod na window ng FIBA, dadaan pa ang Asian Game, September 19 to October 4. At ang window 5 naman ng FIBA, November 23 to December 1. Parang until March 2027 pa yung last window ng FIBA qualification. Kaya at least meron pang mahigit isang taon. So yung sa Asian Game parang pinalitan niya tayo yung date. Di ko lang sigurado. Check ko na lang next time. Ang FIBA World Cup gaganapin sa Qatar August 27 to September 12, 2027. Pasok na ang gila sa second round ng qualification. Ang sunod na posible makakalaban ay either sa mga team ng Iran, Jordan or Syria. Nasa 7 team ang papapasukin sa World Cup mula sa Asia. Parang yung Qatar pasok na dahil sila yung host. Sa 2027 FIBA World Cup, 39 years old na si Brownlee. Si Beanie Boatwright na isa sa mga candidate, hindi pa alam kung matutuloy ang naturalization niya. Hindi pa alam kung maglalaro din si Jordan Clarkson pa para sa Gilas. Parang yung 2023 FIBA World Cup ang huli niya. Ngayon naman may shot na maging naturalized player si Bolbol dahil dati naunahan ng Jordan para kay RHJ. Ang bilis nila Naglaro pa siya nun para sa Asian Game. Magiging 27 years old pa lang si Bolbol sa 2027 World Cup. Malayong malayo pa ang tatakbuhin. Hindi pa siya naglalaro sa kahit anong FIBA tournament or sanction game under ng South Sudan. Ilang beses niyang inindyan. Si Thon Maker ng Australia, local player siya doon. Pero nakalipat pa rin siya ng South Sudan dahil sa sinasabing development team pa ang Sudan at nasa loophole yun ng FIBA rule. Ang parang pinanser pa nila si Llewellyn Deng na dapat lalaro si Bolbol sa Olympics noong 2024 na bigla siyang nag-backout dahil sa personal reason. Hindi naman nilabas kung anong personal reason ni Bolbol kung bakit hindi siya naglaro sa Sudan para sa Olympics. Nauna pa noong 2023 na dapat maglalaro din siya sa FIBA World Cup dito sa Pilipinas. Ito yung taon na bigla siyang winave ng Orlando Magic na tumiming na si Bolbol biglang na-sign naman bilang free agent sa Phoenix Suns. Ang ganda-ganda na nilalaro niya noon sa Orlando. Bigla siyang minagic. Posible pa kasi maging core player talaga ng Orlando noon si Bolbol. Isa din sa tinurong rason kung bakit hindi siya naglaro sa Olympics dahil pinaprioritize niya yung kanyang NBA career dahil nangangapa pa di umano si Bolbol sa bago niyang team. Parang ang sagwa, hinapa. Ngayon naman, ito yung best time na sumali siya sa South Sudan national team dahil wala na siya sa NBA, hindi tulad nung 2 beses na bigla siyang nag-backout dahil prioritize niya ang kanyang NBA career pero may shot ang Gilas na ma-naturalize si Bolbol.
Dahil hindi pa nga siya naglalaro sa official or sanction game ng FIBA under Sudan. Si Brownlee hindi naman habang buhay maglalaro at posibleng mag-retire na rin sa mga susunod na taon. So base lang yun sa rule na pwede siyang makuhang naturalized. Depende pa rin kung interesado ang parehong partido. Pero ito na lang battle cry ng Pinas sa international game puso. Tapos may puso ka na, may bolbol ka pa. Marami ding option itong si Bolbol sa Asia Pacific. Andito yung NBL Australia, andito ang CBA, tapos may B-League para sa kanyang mahabang karir. Kapag nagkataon pa, magkakaroon ng gilas ng 2-7-3, panggulat na Bolbol. Kapag nawala yung isa, meron ka pa rin 7-3 na mailalagay sa lineup. So tinanong ko rin to sa isang kilala ko sa media, pwede pa rin daw di umano talaga si Bolbol na maging naturalized player hanggat hindi siya naglalaro ni isang segundo sa South Sudan. Si Bolbol ngayon ang biggest free agent pagdating sa FIBA dahil ang Sudan under developing team merong loophole doon na pwede siyang bumalik after ng Gilas stint.